Congressman Sandro Marcos humakbang na para ipagtanggol ang amang si Pangulong Bongbong Marcos at mga future na biktima ng ano. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sandro humakbang na. Hindi lahat ng laban ay nakikita sa kalsada. Minsan, nasa screen na natin. May mga balitang dumadaan lang sa newsfeed mo, pero may iilan na parang hindi mo pwedeng palampasin. Isa na rito ang balitang hindi mo akalain na may mas malalim palang tinatamaan. Una, simpleng headline lang. Sandro files Anti-False and Harmful Online Act. Parang normal lang, parang isa lang sa mga panukalang batas na makikita mo sa tuwing magbubukas ka ng social media. Pero habang binabasa mo ito at pinapanood mo ito kaibigan, may gumigising na tanong, bakit biglang ganito ka-personal ang dating? Isang anak, isang leader, isang panata. Alam nating lahat, maraming batikos, memes at maling impormasyon ang dumadaan sa internet ngayon. Pero ibang usapan na kung mismong pamilya mo ang tinatamaan. Kaya tumakbang na si Sandro Marcos, hindi lang bilang anak ng Pangulong Bongbong Marcos, pero bilang kinatawan na dala ang boses ng mga taong sawa na sa panlilinlang online. Hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Marami ang nag-aakala na ito ay laban para ipagtanggol ang kanyang ama, pero sa totoo lang, may mas malawak itong saklaw para sa lahat ng maaaring maging susunod na biktima ng false and harmful online acts. Mga ordinaryong mamamayan, estudyante, negosyante, kahit sino na pwedeng masira ang pangalan sa isang maling post o edited na larawan. At ito ang boses ng mga mamamayan, ginagawang batas na. Hindi ito basta ideya na nagmula sa iisang opisina. Therefore, ito ay bunga ng paulit-ulit na hinaing, reklamo at takot ng mga tao na lumalapit sa kanya at nagsasabing, paano kami lalaban kung wala kaming laban sa pader ng social media? At ito ang tunay na laban. Sa likod ng bawat click at share, may buhay na naapektuhan. Hindi ito basta tungkol sa censorship, pero tungkol sa pananagutan na kung may ginagawa kang paninira, dapat handa ka ring managot. Pero kailangan mong magmalasakit. Kung sa tingin mo hindi ka apektado, isipin mo ito. Isang araw pwedeng pangalan mo o ng mahal mo ang nasa trending topic, hindi dahil sa achievement, pero dahil sa isang peking balita na walang basehan. At ito ang hamon. Bakit kailangan hintayin pang may masira bago kumilos? Therefore, bago pa lumala ang ganitong uri ng digital na panlilinlang at panlilikalig, nandito ang panukalang batas na kayang magbigay ng hustisya kahit sa larangan ng social media. Ang huling salita, hindi ito simpleng laban ng mag-ama. Ito ay laban para sa integridad, para sa respeto at para sa kinabukasan ng lahat ng Pilipino sa mundo ng internet. At kung iniisip mong tapos na ang kwento dito, mali ka. Dahil ang tunay na laban ay magsisimula pa lang kapag ito'y may sa batas. Pero sa kabila ng lahat ng laban na hinaharap natin mula sa maling impormasyon, paninira o kasinungalingan, may mas matibay pa rin sandigan kaysa anumang batas o proteksyon ng tao. Pero kapag ang mundo ay puno ng ingay at panininlang, mas mahalaga na may matibay tayong puntahan. Therefore, alalahanin natin ang sinasabi sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. At sa bagong tipan, malinaw na ipinakita sa atin ng ating Panginoon Jesus ang ating kanlungan, ang tanging lugar kung saan ligtas ang ating puso at pagkatao mula sa anumang kasinungalingan ng mundo. Kung sa batas ay may proteksyon, sa ating Panginoon Jesus ay may katiyakan ng katotohanan at buhay na walang hanggan.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makaparihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin. Salamat po dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng tunay na kaligtasan na hindi po namin makikita kahit kanino sa mundong ito. O aming Panginoon Diyos, aming itinatalaga ang aming buhay po sa inyo ngayon. Patnubayan niyo po kami at pakaingatan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.